mensahe sa pamagitan ng ating butihing Pastor Jess, yung puso po natin ay namnamin po natin, mag-assess po tayo kung ano po yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga sandaling ito. Amen po. Reminder ko lang po na see to it po na naka-mute po tayo para hindi po ma-distract si Pastor Jess. Amen. Amen, Pastor Jess. Ready na po kami. Recorded na po. Recorded po. Amen. Ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito ay yung isa sa mga importanteng topic ng Bible. It's all about justification. Papaano ba ang isang tao na makasalanan ay nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon? So sa parable na ito ay nakikita natin gumamit ang Panginoon ng dalawang uri ng tao na pumasok sa kanyang templo upang manalangin. Yung isa, pinagpala ng Diyos, yung isa naman ay nireject ng Diyos. Custom kasi ng mga Jews nung panahong iyon na sila ay manalangin 3 times a day. So, yung mga tao pumupunta sa temple for private prayer. So, dito sa may kwentong ito na makikita natin mamaya ay pinapakita rito yung Pharisee. Alam naman natin yung Pharisee, isa yan sa mga notorious na talagang antagonist sa ating Panginoong Yesus. So sa kanyang panalangin ay para bang makikita mo na papaano niya sinaysay kung gaano siya kabuti. At hinamak niya pati yung isang kinikilala na sinner nung panahong iyon, walang iba kundi yung tax collector. So puntahan po natin yung details ng parable. So sabi po sa Luke chapter 18, and he also told us this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. 2 men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and was praying this to himself, God, I thank you that I am not like the other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes for all that I get. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. Then, in verse 13, but the tax collector is standing some distance away. Naulit God, be merciful to me, the sinner. And then in verse 14, I tell you this man went out to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Salamat po, Ama, sa mensahe na ipagkakaloob mo sa amin sa gabing ito. At nawa, O Lord, kapulutan namin ito ng mga tumpak na aral upang Lord, alam namin na mag-behave sa iyong harapan in prayer at maunawaan namin kung ano ang bagay na kalugod-lugod sa iyo. Bless all these people, Father God, na nakikinig sa programang ito at nawa kahabagan mo sila. At patuloy ka magpakilala sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Okay, so as a background, so alam natin ang mga tax collector, ito yung mga tao na kinamumuhian ng mga Hudyo nung mga time na yon, especially the Pharisees and the Sadducees, kasi they treat them as gross sinners. Why? Kasi itong mga tax collectors na ito ay they work for the Roman Empire. Sila ay parang mga tuta ng mga Roman soldiers noon, ng Roman government. At ang mga Hudyo, they treat them as traitors sa kanilang bansa. Kasi
ayaw ng mga Hudyo na magbigay sila ng tithes nila sa kanila. And then, ang isa pa sa mga ah, kung bakit galit na galit ang kanilang mga kababayan sa mga publican o tax collector ay yung sobra-sobra yung sinisingil nilang buwis, more than doon sa nire-require ng Roman government sa kanila. So na-abuse nila, no? They were dishonest. Kaya yumayaman sila sa maling collections ng taxes ng tao. So, samantalang, pero dito sa may kwentong ito na ginamit ng Panginoong Hesus, itong tax collector na ito ay repentant. So, alam niya, he is fully aware na yung ginawa niya ay masama, and dumating sa kanyang realization na nagkasala siya sa Panginoon, kaya nga siya nagpunta sa may temple, ay to repent and to recant yung kanyang kasalanan. Ina-admit niya sa harapan ng Diyos yung kanyang lawlessness at yung kanyang wickedness. On the other hand, ito namang Pharisees, alam naman po ninyo, no, na ang Pharisees ay kilala sila sa tinatawag na self-righteousness. Meron silang sariling established na righteousness na hindi galing sa Panginoon. Mga man-made righteousness. Kaya nga, mga kapatid, tatandaan po natin, even the sinners, sa panahon natin ngayon, marinig mo yan sa bibig ng mga politiko natin, sa bibig ng mga mayayaman na tao, sa mga dakilang tao sa lipunan natin, kitang-kita mo yung self-righteousness sa kanila. Di ba? Okay, minsan na magandang paksa yan, pag-uusapan po natin yan. At hindi lamang sa self-righteousness kilala itong mga Pharisees and Sadducees, sila ay meron din tinatawag na self-justification. Ibig sabihin, gumawa kasi sila ng merit system na sa pamamagitan ng kailang good works, tinitignan nila yon na doon sila nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga ang tawag diyan ay self-justification. Okay, at pangatlo, ang mga Pharisees ay kilala rin sila sa tinatawag na hypocrisy. Okay, so magaling sila sa externalism at sa harapan ng Panginoon kasuklam-suklam sila. Okay, so dito sa may parable na to, matutunghayan po natin, no, yung importanteng message net dito ay yung danger ng self-righteousness. Na ang taas ng tingin nila sa kanilang mga sarili, ang akala talaga nila they are righteous because of their good works, and they also look down on others. Okay? So, tignan po natin yung mga papaano para magkaroon kayo ng idea ano yung mga Pharisees. Ito yung laging mga kontrabida sa ating Panginoong Hesus. Tulad dito sa Luke chapter 16, in verse 14, now the Pharisees who were lovers of money. So, hindi lang po yung self-righteous, hindi lamang yung self-justified, hindi lamang hypocrite, sila rin ay maibigin sa pera. Okay. We're listening to all these things and they were scoffing at the Lord Jesus Christ. And He said to them, our Lord, sinabihan sila ng Panginoon, you are those who justify yourselves in the sight of men. But God knows your heart, sabi ng Panginoon. For that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God. Okay. So ngayon mga kapatid, kaya nga ang Panginoon nagbabala siya, no? Sa may Matthew 16, sabi niya, mag-ingat kayo. Watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Kasi ito, hindi lamang po ito nag-manifest nung panahon ng Panginoong Hesus. Magpahanggang ngayon sa ating kalagitnaan, nakikita natin yan. We were surrounded by self-righteous people. Even inside the church, nawi-witness natin yung presence niyan. No? Kaya bago po natin na kamuhian yung mga Pariseyo nung panahon ng ating Panginoong Hesus, mag-isip-isip po kayo. Baka mamaya tayo din, self-righteous din tayo tulad nila. Okay. So ngayon, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo.
sa lebadura ng Pariseyo at mga Saduseyo. Kasi etong attitude na ito is very destructive. Ito po ay it hurts people dahil ang taas ng tingin nila sa kailang sarili. It hurts people. Maraming tao, kahit ngayon naririnig ko minsan sa ibang mga churches, no? Yung kanilang theology is bad theology. Sa halip na makapag-uplift ng puso ng mga taong dumadalo, nako-condemn because of their rampant ito sa church, yung self-righteousness. It hurts people. It hurts the congregation. Kasi kaya nga isa sa mga delikado sa mga churches, no, na gumagawa sila from the very mouth ng mga preachers. Dahil itong mga preachers na to ay ignorant sa Bible. Ignorant sila kung ano talaga yung sin. Gumagawa sila ng mga man-made na sin. Na kapag ikaw ay nakagawa ka ng ganito, ikaw ay ituturing na makasalanan. Katulad nga kanina, yung example namin kanina ng ilang kapatid, prior dito sa ating Bible study, meron kaming sharing kanina, meron daw kasi yung pastor nila, tinuturo na masama daw umawit ng mga secular song. So ang tanong ko nga doon sinabi ba ng Bible na masama ang lahat ng secular song? Kunyari, umawit ka ng alam mo yung mga folk song nung unang panahon, nagkakasala ka ba pag kumanta ka nun? Ikaw ba nagkakasala ka pag kumanta ka ng lupang hinirang? So, medyo salain natin. Nagiging kasalanan lang ang kanta kung meron bang rebellion doon sa lyrics ng kanta. Meron bang pangkukutya sa Diyos? May pangkukutya ba sa mga magulang? Meron bang immorality sa mga kanta? So doon siya nagiging kasalanan. Pero yung i-generalize mo, na sabihin mo lahat ng kantang secular ay masama, ay medyo mag-isip-isip po kayo. That is one example ng tinatawag na man-made rules na pinapa-impose doon sa mga churches na nagiging makasalanan ka kapag ito ay na-disregard mo. Naalala ko yung kwento ng isang na-meet namin sa Baguio noon, principal siya ng isang school doon. Kasi she belongs sa isang religion doon sa Baguio, Christian religion. And then dumalo siya ng isang gathering na matatawag nating party. Hindi naman yung party na tulad ng mga sa kabataan, kundi dissenting party. At dahil doon siya ay na-discipline ng church kasi bakit siya dumalo sa ganon. So, gumagawa na tayo ng mga rules na hindi naman talaga yun yung point ng Bible. Minsan sa damit, we judge people na kapag nakapantalon yung babae, makasalanan na siya. So, maraming nakapasok na ganyan, mga man-made rules. Actually, dito expert ang mga Pharisee. Gumawa sila ng mga man-made rules at yung mga violators na yon ng man-made rules ay nagiging makasalanan. Pero kung titignan mo naman, kung susuriin mo ng maigi, binaliwala naman nila yung kautusan ng Panginoon. Actually, ganto ito, yung dito sa Matthew chapter 15. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus these people honors me with their lips, but their heart is far away from me. But in vain do they worship me. In vain. Walang kabuluhan. Worthless ang kailang pagsamba. Why? Because teaching as doctrines the precepts of man. O, nakita nyo, no? Naging mas nakapangyayari pa yung batas, mga man-made rules na ginagawa sa loob ng church na ini-impose sa congregation na pag na-violate mo yon, nagkakasala ka, na hindi naman siya na nagkakasala talaga. Wala namang sinasabing ganun ang Panginoon. Okay? Kasi hindi nila alam, yung mga leaders sa church, sila mismo, ignorant sila about what is sin. Kaya ito mga kapatid na maging malinaw ito sa inyo. Kasi marami ring mga Pharisees sa loob ng churches. Mag-ingat kayo, isa yan sa mga palatandaan. Gumagawa sila ng mga kautusan na hindi naman talaga pinag-uutos ng Panginoon.
at binabaliwala nila yung clear mandate of God, binabaliwala nila in replacement doon sa kanilang mga man-made precepts. Meron po yan magpahanggang ngayon. Minsan mag-obserba kayo sa church ninyo. Okay, bantayan niyo po yan. Yan po ay mga spirit ng Pharisees na nakasurvive yan magpahanggang sa panahon natin. At ang isang ano rito, it hurts people. Ito yung nakakalungkot dito no? It hurts people. Tatandaan ninyo pag ang teachings ng church ay nakakasakit sa mga tao, ibig sabihin that is bad theology. Kasi hindi ganyan talaga ang direction dapat ng mga teachings ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon kahit na masakit, it heals pag pure words of God. Pero yung man-made teachings, nako, it hurts. That is bad theology. Okay. Kaya nga tatandaan ninyo, kung inaakala ninyo, ang impyerno ay para lamang sa mga gross sinners, ay mag-isip-isip kayo. Sapagkat ang impyerno ay punong-puno ng mga pariseyo, na mga self-righteous na mga tao. Punong-puno ang Bible. Actually, nung panahon ng Panginoong Yesus, sila lahat na naman nagpa-crucify sa Kanya. Sila yung mga nag-reject sa gospel na dala-dala ng Panginoong Yesus. Okay. So ngayon, kung babasahin nyo itong Matthew chapter 23, pagkahaba-haba ng discussion ni Christ dyan yung discourse niya, yung nirebuke niya talaga yung mga scribes and Pharisees and Sadducees. Kumuha lang ako ng example para magkaroon lang kayo ng idea bakit napakadelikado ng kasalanan ito. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, sabi ng Panginoon. For you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence. So nakita nyo, no, ang binibigyan tayo ng Panginoon ng idea what is Pharisee. Externalism. Yung panglabas, kung titignan mo sa parang nagiging, lalo na pa naman sa panahon ngayon, usong-uso yung externalism in all aspects ng buhay Kaya ang tao, yung kanyang emphasis, yung panglabas niya, maging appealing siya sa harapan ng mga tao. Pero ang Panginoon, tatandaan ninyo, tumitingin siya sa puso. Gaya po ng binabasa po natin ngayon. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may also clean also. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men's bones and all uncleanness. So you too, outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. Kaya mag-ingat kayo, kapatid, sa lahat ng ginagawa ninyo ng mga religious activity. See to it na hindi nyo yung ginagawa para lamang sa mata ng mga leaders ng church. See to it na iyon ay ginagawa nyo sa Panginoon. Otherwise, it is hypocrisy. Okay? So, sabi nga ng parable, he also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. So, ayan po yung synopsis ng parable na ito. Yung inflated ego ng mga Phariseo. Okay? So nakita po natin ito ay direct contrast sa gospel ng Panginoong Yesus. Tayo, kapatid, intindihin ninyo ang gospel ng Panginoon. Ayon sa gospel ni Christ, lahat tayo makasalanan. Walang matuwid kahit isa sa atin. Ang linaw niya, basahin nyo ang Romans. Sa Romans, ay makikita nyo dyan yung kung papaano
yung isang makasalanan ay tinanggap ng Diyos, ginastify ng Diyos dahil sa kanyang mercy, dahil sa kanyang grace. Okay? Iyan yung magandang iyan yung mabuting balita. Hindi tayo ang nagja-justify sa ating sarili. Kaya kung inaakala ninyo na mayroong credit o merit yung ginagawa ninyong religious activity, nagkakamali po kayo. Sapagkat ang pinaka-merit natin ay walang iba kung hindi si Jesucristo. Yung ginawa niya sa krus, ang kompletong merit natin. Wala nang maidadagdag pa doon at wala nang maibabawas. Yung lahat ng ating ginagawa ay pagsunod lamang sa Panginoon at pag-honor sa kanyang mga ginawa sa buhay natin. Wala itong merit. Pag ikaw ay nagbigay ng ikapo, ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, ikaw ay gumawa ng mabuting bagay, ikaw ay nag-fasting, wala na itong additional merit. Kasi si Christ, you are complete. Siya yung iyong inheritance, siya ang iyong merit, siya ang iyong treasure, siya ang iyong future, siya ang iyong reward sa eternity. Amen. Kaya nga, grace of God ang tawag dyan. Biyaya ng Panginoon. Kaya hindi tayo nagtatrust sa sarili natin. Isa sa mga talagang binabaka ng Bible ay yung kapalaluan ng tao. Kasi ang tao, mapagmalaki yan sa harapan ng Diyos eh. Isasaysay niya yung mga ginawa niya, di ba? Minsan nakikita natin yan sa sa loob din ng mga churches. Ako minsan may nakasama ako sa mga pag nakasama ko iba mga kapwa pastor bidahan sila kung paramihan ng ilang araw sa nag-fasting. Pag ikaw ay makareach ka ng 40 days, mas para ka ng sila Moses, para ka ng Panginoong Yesus. At tapos ang feeling mo sa sarili mo, iba na Huwag ganon, kapatid. Hindi ganon ang purpose ng fasting. Ako in-encourage ko kayo mag-fasting. Ang fasting is good. Kung ito ay para i-prepare mo ang iyong sarili for the work of service sa Panginoon in all humility. Fasting is good. Pero other than that, check your motive. Pag iyan ay merong ang feeling mo nagkakaroon ka ng merit kay God. Kasi naririnig ko yan sa bibig ng ibang mga Kristiyano Pag nag-fasting ka daw, ang lakas-lakas daw ng espiritu mo sa Panginoon. What? Mali. Hindi ganon. Wala kami kitang ganon sa may Bible. Okay? Tatandaan ninyo, si Christ ang ating acceptance, yung ating standing sa Panginoon. Naging acceptable tayo kay God because of Christ, not because of your achievement, religious achievement. Wala yang naidagdag sa iyong kabutihan. Sapagkat yung lahat ng righteousness natin ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya nga naisulat itong parable nito para i-condemn yung mga self-righteous. Mag-isip-isip tayo. Okay? Kasi ang sabi ng Romans, yung ating righteousness ay galing sa Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God, and being justified as a gift by His grace through the redemption which was in Christ Jesus. Tatandaan niyo po yan. Tayo ay na-justify because of the finished work of Christ on the cross. Hindi tayo ang nag-justify sa ating sarili. Whatever we do in the church ay act of gratitude sa Panginoong Diyos. Ikaw man ay tumugon sa kanyang panawagan, nagbigay ka ng salapi, tumulong ka sa gawain ng Panginoon, yun ay bilang pagpapakita sa Diyos ng iyong pasasalamat sa pagliligtas niya sa iyo. Sa laki ng habag na ipinakita sa iyo ng Diyos. Ganun mo yung tignan, not as a merit. Otherwise, babagsak ka sa the same sin ng mga Pharisees. Amen. So, nagbigay siya ng dalawang example. Two men went up into the temple to pray. One a Pharisee, and the other a tax collector. The Pharisee stood and was praying to himself,
God, I thank you that I am not like the other people, swindler, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes of all that I get. So nakita ninyo, no? Kaya nga ang Pharisees, ito ay, this is the epitome of yung mga tao na they justified themselves. Ang tawag po dyan, yung self-congratulations. Yan po yung tema ng kanyang panalangin. Kino-congratulate niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos. Okay? Kayo ba ganun din po ba kayo? Kino-congratulate, sinasaysay ninyo yung nagawa niyong kabutihan? Nagbibida kayo sa harapan ng pulpit? Binibida niyo yung mga na-accomplish ninyo, kung ilang taong napatanggap ninyo, kung ilang mga taong, bakit sa iyo ba ang credit? Mag-isip-isip po kayo, kapatid. Huwag kayong magkukuha ng anumang credit para sa inyong sarili. Nakakahiya. Si God ang kumikilo sa ating kalagitnaan. Siya yung nagliligtas. Siya yung nagko-convert sa puso ng tao. Hindi po tayo. Tayo po yung mga instruments lamang. Ginagamit lang tayo ng Panginoon. Tulad ng mga angels. Ang credit should be on our Lord Jesus Christ. Kaya nga ang kabilin-bilinan ng Bible, yung mga nais magyabang, ang ipagmayabang ninyo ay ang Panginoong Yesus. Ang ipagmayabang ninyo dahil ang Diyos ay napakabuti, sagana sa kahabag. Ayan ang ipagmalaki ninyo. Huwag yung mga sarili ninyo. Huwag yung mga achievement ninyo. Sino yung mga taong tinulungan ninyo. Huwag nyo ipagmamalaki. Yan, nakakahiya yan. That is not right. That is bragging. That is arrogance. That is boastfulness in the presence of God. Walang pinag-ibayan dito sa may taong pinakita ng Panginoon. That is self-congratulation, self-approval. Ikaw yung nag-approve sa sarili mo. Na ito yung mga taong natulungan ko. Ito yung mga taong nga mga ganitong Ay, mag-ingat-ingat kayo, kapatid. That is a very dangerous sin. Ganyan-ganyan ang mga Pariseyo. Okay? So, akala nila na iyon ay nakakadagdag sa kanilang standing with God. Pangalawang, ang pangit sa mga dito sa mga Pariseyo ay they look themselves better than others by comparing themselves to the other. Di ba? Minsan narinig ko rin yun sa church We keep on comparing ourselves. Oh, yung church namin, ganito kami. Sila yung church nila pangit. Naku mga kapatid, bantayan niyo po yung mga ganyang espiritu. Wala tayong ipag-compare. Ano man yung narating natin, it is because of the mercy of God. Huwag tayong magmayabang. Do not keep comparing yourselves to others. Pasalamat ka. Ikaw ay may ganyang kalagayan. Habag at biyaya ng Diyos yan. Narating mo yan hindi dahil sa iyo, kundi ang Diyos kinahabagan ka. Kung maayos mo ng pamilya mo, pasalamat sa Panginoon. Pero wag mo i-compare na mas magaling kang magulang kaysa sa iba na ang anak nila na pariwara. Huwag mong gagawin yun. Lahat ng nararating natin sa may buhay ay dahil ang Diyos ay mabuti. Do not compare. Kasi ugali ng mga Pariseyo yan. Diba? Kaya nga sinabi yan sa 2 Corinthians chapter 10, verse 12 and 18. For we are not bold to class or compare ourselves with some of those who commend themselves. Ang daming yan sa church. Ako mismo, na-witness ko yan. Ang daming, they commend themselves that they are good. Diba? Ipagmamalaki niya, porque siya, nabasa niya ang Bible, the entire Bible. Dapat mo ba ipagmalaki yun? Di ba duty mo lang yun? Kung ikaw mo na yung nalanginin, that's good. Pero hindi mo, huwag ka magyabang dyan na ikaw ay nagpa-fasting ka lagi, pagmamalaki mo yan kaysa iba. No. Ganyan ang ugali ng Pharisee. They keep on comparing themselves to other, na sila ay mas better sila kaysa sa iba. Ganyan-ganyan ito kwentong ito Ganyan-ganyan. Exactly. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, of those who commend themselves, but they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, and they are without understanding. Pag kayo ay nakakita ng ganyan, they keep on comparing themselves to others.
ang taong iyon ay walang pang-unawa. Hindi niya naintindihan yung grace of God. Amen? For it is not he who commends himself that is approved, but he whom the Lord commends. O, hindi po ba? Sino po ba dapat ang mag-approve sa mga ginawa natin? Tayo? Gagawa tayo ng bantayog natin? Magpapagawa ka ng rebulto mo dahil sa iyong greatness? Or si God ang mag-approve sa'yo? Yan ang isang problema. Yan yung tinatawag na self-congratulation, self-approval. Congratulate to myself kasi ganito ang ginawa mo. Ikaw palabasa ka ng Bible. Ikaw lagi ka nagpe-pray. Ikaw ay lagi ka nagpa-fasting. And you keep on comparing yourself. You degrade other people dahil sa mga achievements mo sa Panginoon. Be careful, kapatid, kasi iyan yung exactly na kasalanan ng mga Pariseyo na pinag-aaralan natin. Lagi mong tatandaan, nabubuhay lang tayo by the grace of God. Wala tayong ipagmamalaki. Unang-una, mga hentil tayo. Tayo ay mga taong makasalanan to the bone. Hentil ang ating pinanggalingan. Habag lang ng Diyos kung bakit man tayo ngayon. Ako, kung bakit man ako nakapagtuturo, hindi to dahil sa akin, dahil sa habag ng Panginoon. Kinahabagan lang tayo ng Panginoon. Wala tayong ibubuhat na bangko para sa ating sarili, kung hindi ang Panginoon lang ang ating i-exalt sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga, pansinin ninyo yung kanyang panalangin. No? Na, yung kanyang panalangin, hindi naman siya humingi ng tawad sa Panginoon eh. Bagkos, nagsaysay pa nga siya ng kanyang kabutihan sa harapan ng Panginoon. Yung kanyang prayer is about Him. Hindi tungkol sa Lord, ako po'y makasalanan, kahabagan po ako. Hindi. Pinakita niya sa Diyos kung gaano siya kagaling. Yung kanyang even, yung kanyang may nabanggit siyang thank God, pero ang pinapasalamatan niya talaga yung sarili niya. Na hindi siya katulad ng mga swindlers, hindi siya katulad ng adulterers, hindi siya katulad ng mga ganito. Delikado yan, kapatid. Sa may Bible ang tawag yan, holier than thou. Mas banal ako sa'yo. Ay naku kapatid, ang dami niyan sa church. Mag-ingat kayo sa mga ganyan. Nagmamanifest yan. Ako dami nakita mga pastors na ganyan. Mag-ingat po kayo. Dapat kapatid, habang tayo ay nag-grow sa Panginoon, lalo mong nakikita dapat ang kabanalan, yung laki ng habag ng Diyos sa atin. At kung gaano tayo karumi. Kung gaano tayo hinango ng Diyos sa burak na kinahulugan natin. Kapatid, yan ang sign ng maturity. Yung you know how to humble yourselves before God. Kasi iyan yung kinakalugdan ng Panginoon. Amen? Tatandaan ninyo, kung kayo ay magpe-pray lamang na ganito ang attitude niyo, you better not pray. Kasi iyan ay abominable in the sight of God. Okay? Panigurado, hindi yan pakikinggan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus sa mga Pariseyo, for judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind. Wow, nakakatakot, hindi po ba? Kaya, I advise you, kapatid, no? Kayong mga nakikinig, mas better lagi niyong i-humble ang sarili niyo sa harapan ng Panginoon. That we are nothing. Amen? Lagi niyong i-reduce ang sarili niyo sa harapan ng Diyos. Kasi, yun yung kalugod-lugod sa Panginoon. Yung nagpapakababa ay itinataas ng Panginoon. Yung mga nagmamataas ay binababa ng Panginoon. Those of the Pharisees who were with him heard these things and said to him, we are not blind too, are we? Sabi ni Jesus sa kanila, kung hindi kayo bulag, sana wala kayong kasalanan. Dahil sa sinasabi ninyo na kayo nakakita, then your sins remain. Manatili sa inyo ang inyong kasalanan. Kasi hindi ka marunong umamin na ikaw ay bulag, that you are naked, that you are miserable, that you are a sinner. Pag hindi mo kayang i-confess yan sa harapan ng Diyos, wala kang pinag-iba sa Pharisees. Amen? Kasi ang Bible, ipinakita niya kung ano ang totoo nating kalagayan. Mamaya makikita niyo po yan.
Okay. Alam mo, isa sa mga greatest na deception ni Satan sa mga Kristiyano, alam niyo kung ano? Tatandaan niyo si Satan, deceiver siya. One of the greatest deception na talagang matagumpay na isa sa katuparan niya sa buhay ng mga Kristiyano ay yung paniwalain na he is righteous because of his deeds sa harapan ng Diyos. Sa Panginoon ang tawag yan, spiritual blindness. Amen? Mag-ingat po kayo dyan. Kasi ang goodness lang natin, there's no one good. Patandaan niyo po yan. Ang linaw niyan sa Romans chapter 3. There's none good, not even one. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakaabot kahit isa sa atin. At sinaysay doon sa Romans chapter 3, lahat tayo naging madumi ang ating mga bibig, ang ating buong pagkatao. Declaration niya ng gospel ng Panginoong Yesus. Yan yung truth. Kaya kung hindi mo matanggap yan, kapatid, may problema ka sa iyong theology. Amen? There's none good, not even one, sabi ng Panginoon through the epistles of Paul. Okay? So, tatandaan ninyo, self-righteousness is an inflated sense of one's own worth. Mataas lang ang tingin mo sa sarili mo na hindi naman gano'n ang tingin sa iyo ng Diyos. Ikaw lang ang nagbubuhat ng sarili mong bangko. That is self-approval, self-congratulation, and definitely not approval of God. It is a confidence in one's own righteousness. Sa halip na sana yung confidence mo ay nakabase sa righteousness ni Christ. Amen po ba? Alam niyo po ba tayo mga kapatid, tatandaan niyo po ito, uulitin ko kung ano ang gospel para maging malinaw sa inyo. Ano yung inaccomplish ni Christ sa cross sa atin? Una, tayo kasi ang basic na knowledge natin, si Christ ay namatay para sa ating kasalanan, para sa ating lawlessness, para sa ating mga kasalanan, wickedness. Yes, that's true. That's only half of the coin. The other side na ginawa ni Christ na dapat ninyong maintindihan at huwag ninyong kakalimutan, si Christ lang ang tanging tao na nabuhay sa balat ng mundo na hindi nagkasala. Siya lang yung tanging tao. For He is fully God and He is fully man. Okay? Si Christ lang yung nakalakad perfectly sa requirement ng law ng Panginoon. Kaya siya lang yung tanging righteous na tao na nabuhay sa mundong ito. Siya lang yung tao na wala siyang kasalanan. That's why He is unique. Yan si Christ. Ngayon, isa sa mga marvelous work ni Christ sa cross, dahil siya lang yung nakalakad in perfect righteousness na dinidemand ng Panginoon, nung siya ay nag-resurrect, through faith, through the power of the Holy Spirit, ay nai-impute sa atin yung righteousness niya. Amen? In other words, nagkaroon ng great exchange. Yung ating lawlessness, yung ating mga offenses against God, ay napunta sa Kanya. In exchange, yung Kanyang righteousness naman ay na-impute sa atin. Very important siya na message ng gospel. Kaya pag hindi nyo yan naintindihan, ay maaaring mahulog kayo sa the same sin ng mga Pharisees na ang basihan nila, ang confidence nila ay sa kanilang righteousness. Tayo kapatid, we are not righteous by ourselves. Kasi yung ating mga righteousness, yung ating righteous deeds ay marumi, tulad ng basahang marumi. Alam nyo ba yung Greek word na ginamit doon sa yung filthy rags na yon? Alam mo yung pasador ng babae? Yung menstrual ng babae nung unang panahon? Yun. Ganon karumi.
ganong karumi yung ating righteousness. Ano yung pagmamalaki mo doon, kapatid, kung ganon ang righteousness na inaakala mo? Kaya nga, kapatid, importante na maintindihan mo ang message ng gospel. The one who justifies us is God. Our righteousness does not emanate from ourselves, but from Christ through faith in Him. Okay? Pag hindi ganon ang iyong righteousness, then ibig sabihin, that is self-justification. Okay. Ngayon, tatandaan ninyo, sabi ng Panginoong Yesus, the eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, then your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? Ano pong ibig sabihin nito? Kasi sa literal aspect, yung mata natin ang ating ginagamit upang makita natin kung tayo ba ay fit, kung tayo ba ay sound, or tayo ba ay whole. Ngayon, in spiritual aspect, kung ang mata mo, ang nakikita niya ay si Christ, ang kanyang righteousness, then magiging tama ang kanyang worldview sa lahat sa buhay niya. Magiging tama ang kanyang doctrine, ang kanyang perspective sa buhay, lahat ng ginagawa niya kasi si Christ ang source ng light. Ngayon, kung hindi si Christ ang source ng light, and you rely on your own achievement, on your own righteousness, ay naku, napakadilim yan, sabi ng Panginoong Yesus. Amen? Kasi ang righteousness ng tao, kahit anong gawin niya, marumi pa rin yan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, wala tayong confidence sa sarili nating righteousness. Ang confidence lang natin sa harapan ng Diyos, that's why tayo ay makakaharap na sa Holy God, is because of the finished work of Christ on the cross. The perfect sacrifice, wala nang iba. Amen. Kaya mag-ingat kayo sa kasalanan ng mga Pariseyo, kasi hindi si Christ ang nakikita nila, sarili nilang nakikita nila. Kaya nga, sabi ng Panginoong Yesus, it is not those who are well who need a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Which is true. Kaya nga doon sa Luke chapter 15, sa may verse 1, nakita nyo, dumadagsa sa Panginoong Yesus lahat ng mga tax collectors, yung mga sinners, yung mga prostitutes, yung mga destitute sa lipunan, yung mga tinuturing na makasalanan sa lipunan, ay dumadagsa sa paanan ng Panginoong Yesus. Sabi sa Luke chapter 15, verse 1. Amen? Mas sila pa, yung itinuturing nilang makasalanan, sila pa yung mga nakapasok sa karya ng Panginoon. Pero itong mga self-righteous people, impyerno ang kanilang kinasadlakan. Kasi nireject nila yung righteousness ni Christ. Kaya nakakatakot yan, yung self-justification. Nakakatakot na kasalanan yan. Be careful, kapatid. Take heed. Dapat ang confidence mo ay si Christ lang, wala nang iba. Amen po ba? Napakahirap. Yung isa sa mga greatest deception, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, yung napaniwala ka ni Satan na ikaw ay matuwid ka, walang problema sa'yo. Napakadelikadong yan, deception yan. Na hindi mo nakikita ang sarili mo na you are sick, na kailangan mo ng healer. Amen? Mga kapatid, tatandaan ninyo kahit na tayo mga Kristiyano tayo, bagamat pinatawad na tayo ng Panginoong Yesus, nagkakasala pa rin tayo. Kasi ang sabi nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 7, etong laman natin sold out to bondage to sin. Etong katawan na to ni Adan sa atin, very prone na ito sa kasalanan. Very prone na siya sa kasalanan. Kaya nga, tayo, isa sa mga marvelous gift ng Panginoon sa atin ay yung repentance. Repentance is a gift of God. Mamaya, tatalakayin po natin yan.
Gamitin nyo, kapatid, upang tayo ay manatiling healthy sa harapan ng Panginoong Yesus. Gagaling lang yung ating mga kasalanan. Malilinisan lang tayo sa lahat ng karumihan if we know how to admit yung reality ng ating sin. Reality ng ating kahinaan sa harapan ng Panginoong Yesus. Doon lang tayo gagaling. Other than that, delikado ka. Okay? Tignan po ninyo yung tax collector. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven. Hindi man lang niya maitaas yung mukha niya. Wala siyang mukha. Wala siyang mukha na maitaas sa Panginoon. Wala siyang mukha na may harap sa Panginoon. Dahil grabe yung kanyang remorse over his sin. But was beating his breast saying, God, be merciful to me, the sinner. At dahil ganito ang kanyang puso, ang sabi ng Panginoon, I tell you this, this man went out his house justified rather than the other. For everyone, ito yung importanteng message ng Panginoon at huwag niyo itong kakalimutan, kapatid, saan man kayo makarating. For everyone who exalts himself will be humbled. But he who humbles himself will be exalted. That is principle of the kingdom of God. Importante po yan. Kaya nga, napansin nyo sa Beatitude, ano yung mga preliminary, mga statement doon? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Iyan ang poor in spirit. Alam niya na siya ay spiritually bankrupt before God. Alam niya. Ang mga Pariseyo, kaya delikado yan kasi they don't know that they are sinners. They don't know. Ang alam nila, matuwid sila dahil sa kanilang mga gawa. Nakakatakot ang kasalanan iyan. And then sinabi pa sa may Beatitude, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kaya kapatid, I admonish you, ganito ang puso na kinalulugdan ng Panginoon. Yung alam niya magpakababa. Alam mo kasi, malalaman mo pag meron kang spiritang Pharisees Pag may kapatid kang nagkasala sa'yo, ang tingin mo, makasalanan siya masyado. Ikaw ang tingin mo, malinis ka. Natawa nga ako sa isang pastor noon dito, no? sa grupo, minsan sa isang narinig ko sa bibig sa kapulungan ng mga pastor, sabi ng isang pastor, ang pastor dapat hindi nagkakasala. Ako hindi ako nagkakasala. Napatingin akong gano'n, no? Uy, sabi ko, hindi niya alam ang gospel. Kasi ang gospel dineclare na we are sinners. Walang matuwid isa man sa atin. Walang nakaabot. Ang linaw niya sa may gospel. Kaya nga tayo, mga kapatid, tandaan nyo lagi ito. Kapag nakita mo ang sarili mo na you are a sinner and God justified us dahil sa kanyang mercy, ngayon, maunawaan mo ngayon yung kapwa mo nagkakasala. Magkakaroon ka rin ng compassion sa kanya kasi ang Diyos kinabagang ka Amen? Pasalamat ka, kapatid. Hindi ka na nahuhulog sa kasalanan. May mga kapatid tayong mahihina. Ang bilis mahulog sa kasalanan. Kaya do not compare yourself na ikaw ay better ka sa Kanya. Pasalamat ka instead sa Panginoon na ang Diyos binigyan ka ng pangunawa at lakas na ma-overcome mo ang kasalanan. May mga bagay, tayo ay nagkakasala nang hindi mo alam. Every second of our lives, nagkakasala tayo ignorantly. Kaya huwag kang magmamalaki, kapatid, na ikaw ay matuwid ka. Alam ng Diyos yun, that we are, napakahina natin. Alam ng Diyos yun. At diyan mo makikita ang beauty ng gospel. Kasi sa gospel, ipinakita ng Diyos yung kanyang mercy, yung kanyang compassion, despite ng ating mga weaknesses. Yan ang gospel. Pinapakita ng gospel, papaano niya ginastify yung isang taong makasalanan na tulad natin. Pero kinamumuhian niya ang mga palalo na ang tingin niya matuwid siya. Amen? Kaya nga, lumapit kayo sa Diyos in humility. I-recognize ninyo na siya lang ang ating righteousness.
Siya lang ang magja-justify sa ating kasalanan. Siya lang ang Savior natin. We cannot save ourselves. We cannot save anybody. Only God can do that. Amen? Kaya huwag kayong magmamalaki. Isa sa kinamumuhian ng Diyos ay yung boasting. Ang dami niya sa may Bible. God is against boasting. Kasi pag ikaw nagbo-boast ka, ang taas ng ibig sabihin, ang taas ng tingin mo sa sarili mo at hinahamak mo yung kapwa mo na mga mahihina. Huwag kayong ganyan, kapatid. Okay? It hurts people. Okay? Kaya nga, sabi nga ng Isaiah 66, "Thus says the Lord, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where then is a house that you could build for me?" Ang Diyos ba nai-impress siya sa ganda ng inyong service? Ang Diyos ba nai-impress siya sa ganda ng inyong church? Ang daming palamuti ng inyong church? Nai-impress ba si God sa laki ng inyong church? May mga ilaw pa kayong paiba-iba, na-impress ba si God doon? Sa mga maharuyong mga tugtugin? Yun ba talaga ang hinahanap ng Diyos sa atin? Tignan ninyo rito sa may verse 2. Sabi ng Panginoon, "For my hand made all these things. Thus all things came into being," dahil sa kapangyarihan ko, sabi ng Panginoon. "But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit, and those who trembles at my word." Yan ang hinahanap ng Panginoon. Hindi yung galing natin. Hindi yung yaman natin. Hindi yung laki ng churches natin. Hindi yung kung ano man yung mga nagawa mo sa Panginoon. Ang hinahanap ng Diyos, ang kinakalugdan niya, doon siya nagdidwell sa mga taong ito. Those who are humble and contrite in spirit. At most importantly, who trembles at His word. Ganito ba kayo, kapatid? Ganito ba ang puso ninyo? Kung hindi ganito ang puso niyo, panigurado katulad kayo ng Pariseyo. Proud, arrogant, self-reliant, boastful. Yan ang mga Pharisees. Ngayon, tingnan pa natin ibang verse. "The Lord is near to the broken-hearted, and He saved those who are crushed in spirit." O, kitang-kita natin may parable yan. Amen po ba? Malapit ang Panginoon sa mga poor in spirit, to those who mourn, sa mga taong marunong magsisi. Kasi yung mga tao, yung iba, pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo na kailangan ng repentance eh. Amen. Kaya maganda, ang hinahanap ng Diyos ay broken-hearted, yung mga crushed in spirit. Tingnan pa yung mga words ng Panginoon sa Isaiah 57. "Thus says the high and exalted one, who lives forever, whose name is holy. I dwell on high and holy place, and also with the contrite and lowly in spirit, in order to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite." Wow! Amen po ba? Sufficient na po po yan para maintindihan natin kung ano yung humble and contrite in spirit. Okay? Another verse. "The sacrifices of God are broken spirit. A broken and a contrite heart, O God, you will not despise." Kaya nga sabi ko sa inyo kung inaakala ninyo si God na impress siya dahil sa mga music ninyo, sa gaganda ng mga tugtugan ninyo, mas tumitingin si God sa puso. Yung katotohanan na nangyayari sa loob ng puso. Hindi yung superficial na paiyak-iyak ka lang tapos wala namang, palalo ka pa rin pagkatapos ng iyakan. Ang hinahanap ng Diyos ay yung totoo, yung genuine na broken spirit. Yung broken and contrite heart. Yan ang mga hindi dinidespise ng Panginoon. "For though the Lord is exalted, yet He regards the lowly. But the haughty, He knows from afar." Alam ng Diyos yung mga palalo. Hindi may tatago yan. Kitang-kita yan. Sa pananalita nila, kitang-kita nila yan. And they hurt people. Kasi ang comparison nila yung sarili nila. Nagbabrag sila sa mga achievements na ako, ganito ako, ganito ako. Anak ko, delikado yan. Yan yung mga Pariseyo.
mga modern Pharisees sa panahon natin ngayon. Okay? Kaya nga mga kapatid, ang Luke chapter 15 ay nagpakita ng tatlong parable yan eh. Yung the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the prodigal son. Tignan ninyo yung common denominator ng tatlong parable na ito. Sabi rito, yung isang contrite, yung isang broken spirit, yung ibig sabihin yung the man who knows how to repent, how to humble themselves before God. Ito mo ang sabi ng Panginoon, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than other 99 righteous persons who need no repentance. Hindi naman talaga sila righteous eh. Feeling righteous sila sa sarili nila. Pero ang Diyos ang nakakita ng totoo nating kalagayan. Sa parable ng lost coin, there is joy in the presence of the angels of God over one sinners who repents. Sa parable ng prodigal son, we had to celebrate and rejoice, for this brothers of yours was dead and was begun to live. He was lost and now he has been found. Natutuwa ang Panginoon sa mga taong contrite and broken spirit. Nawa kapatid, maging ganito rin tayo. Paglalapit tayo sa Panginoon, we know how to confess our sins. Mga kapatid, isa ito sa mga importanteng aspect ng repentance. Hindi lang yung you repent ng sin mo generally, Lord, patawarin po ako sa mga kasalanan. That's good, pero mas gusto ng Panginoon yung confession mismo. You confess your sin. You repeat it in the presence of God. Say it exactly. Actually, yun ang root word ng salitang confession. Sasabihin mo, i-repeat mo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos na itong bagay na to, adultery to, aminin mo na adultery. Pag sinabi ng Diyos na ang kasalanan ito ay pagmamayabang, sabihin mo rin na ulitin mo exactly. Say it exactly. Repeat it exactly. That is confession. So, kunyari ikaw nagkasala ka sa Panginoon, nandaya ka. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nadaya ko yung kapwa ko, yung aking kapatid, patawarin po ako, Panginoon. Hindi po tama yun sa iyong harapan, nagkasala ako sa iyo. That is confession of sin. Okay? Huwag kayo maging general. Sabihin ninyo exactly sa harapan ng Panginoon kung ano yung uri ng kasalanang na-commit ninyo. That is confession of sin. And vital yan, kapatid. No? Healthy yan para sa isang Kristiyano. How blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and whose spirit there is no deceit. Sabi niya, when I kept silent about sin, anong mangyayari pag ikaw, you do not know how to confess your sin? My body wasted. Kasi tormented ka eh. You will remain being tormented by sin, by guilt, at ayaw ng Diyos, according to His gospel, ayaw ng Diyos na tayo ay maibulid sa guilt. Kasi isa sa mga powerful na effect, consequence ng sin ay yung guilt. Ang tao, once na na-violate mo ang commandment ng Panginoon, you are guilty before God. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang repentance upang tayo ay makalaya sa guilt. Kasi si Satan, accuser siya. Isa yan sa mga powerful tool ni Satan. Una, yung deception para maibulid ka sa kasalanan. At pag ikaw ay naibulid sa kasalanan, kokonsensyahin ka niya, gagamitin niya yung conscience mo, yung guilty conscience mo para i-torment ka. Pero hindi yun ang si God. Si God, gusto niya, dumating ka sa may point of repentance na aminin mo sa Kanya na nagkasala ka. Aminin mo, Lord, I am foolish, O Lord God. I am so foolish. Nagawa ko ang bagay na kinamumuhian mo. Say it before God. That is confession of sin. Okay? When I kept silent about my sin, my body wasted away. Through my groanings all day long. Isipin mo, pinahaba niya buong maghapon, suffering siya. Kayo ba nasubukan nyo na yan, kapatid? Yung grabe, tormented kayo ng kasalanan ninyo? Ang hirap niyan. Ako naranasan ko to eh. Tormented, ang hirap. Kaya ayoko magkasala sa Panginoon. Kaya you better confess it para ang Diyos nagpapalaya siya. For day and night, your hand was heavy upon me.
My vitality was drained away as with the fever heat of summer. Then, when I acknowledged my sin to you, what happened? And my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgressions to the Lord. And you forgave the guilt of my sin. Alam nyo kapatid, that is a very dangerous thing, yung guilt na yan. Kasi ang guilt kaya kanyang i-paralyze. Alam nyo ba, karamihan sa mga tao na napapahiwalay sa Panginoon because of guilt. Pinaglalaroan ni Satan yung guilt. Kinokonvict ng ano na, yan, makasalanan ka, gaganyan ka, wala ka ng pag-asa, makasalanan ka, hypocrite ka, yan sabihin sa inyo ni Satan. Pero ang Diyos, pinatawad ka na. Aminin mo lang sa Kanya, ang forgiveness niya ay laging laan para sa atin. Ayaw ng Diyos na ikaw ay paglalaroan ka ni Satan by guilt tripping. At hindi trabaho ng Kristiyano ang mang-guilt trip. Hindi trabaho ng isang pastor ang mang-guilt trip. Si Satan yan eh. Hindi po ba nangyayari yan sa may pulpit? Ginagamit ng mga pastor ang mang-guilt trip sila sa congregation. Si Satan lang gumagawa ng ganun eh. Kasi ang nais ng Panginoon, ang taong nagkasala, yung anak niya nagkasala, ay makalaya sa guilt. Hindi yung ingud-ngud mo pa siya sa guilt niya. That is wrong. Entirely wrong. At nakikita ko yan dahil sa mga ignorance ng mga pastor. Ginagamit nila ang pulpit para idildil yung guilt. Amen. Ibig sabihin, hindi mo kilala ang Panginoong Yesus, hindi mo naiintindihan yung ginawa ni Christ para sa atin. Gusto niya nga lumahaya nga tayo dyan eh. Kasi delikado yan eh. That is paralyzing. That is destructive, yung guilt, yung effect niyan. Kaya nga yung iba, inom ng inom. Yung iba na didepress, yung iba na nawawala sa sarili dahil sa guilt. Power ng guilt. Amen? Kaya wag kayong mang-guilt trip, kapatid. Hindi yan trabaho ng Kristiyano. Therefore, let everyone who is godly pray to you at in times when you may be found. Surely in the flood of great waters, they will not reach him. Amen? Bad theology hurts people. Tatandaan niyo po yan. Pag tama ang theology mo, yung tao gagaling matutulungan mo makalaya sa guilt. Pero yung bad theology, delikado talaga sa church yan. Ang daming napipinsala niyan. Tignan niyo ang Bible, ang testimony ng Bible. You are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. Hindi ba ganyan ang Panginoon? Hindi nang guilt trip tayo. Lalo nyo inungud-ngud yung tao sa kanyang kasalanan. Ang Diyos ay kublihan. Ang Diyos ay nagpe-preserve. Ang Diyos ay takbuhan ng mga taong nangangailangan ng kanyang kalinga. Ang church should be that place. It must be as a place of refuge. Hindi yung doon pa mismo manggagaling sa may pulpit, yung guilt tripping. Trabaho ni Satanas yan. Amen po ba? Be aware of that kind of sin. Hindi natin trabaho, ulitin ko, ang mang-guilt trip. Si Satan yan. And we are against it. Tignan ninyo ang sabi sa may New Testament ni Apostle John. If we say we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. Kaya delikado yan eh. Yung hindi mo aminin, that is self-denial. Samantalang sinasabi ng Bible, makasalanan tayo, and then sasabihin ng isang pastor, hindi ako nagkakasala. What? Hanggat nandito ka pa sa katawang ito ni Adan, nagkakasala tayo. Minsan nga hindi mo alam na nagkakasala ka eh. Every minute of our lives, every second of our lives, nagkakasala tayo. Karamihan doon yung ignorance, hindi mo alam na nagkakasala ka. Kaya ang taong iyon na nagsasalita na hindi siya nagkakasala, ignorant yun. For we are sinners. Amen? Ang ating status, ang ating righteousness lang ay si Christ. But, sabi ganon, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? What a comforting words. What a promise.
Pinapangako ng Panginoon, pag ikaw nag-confess ka, if you know how to confess your sins, patatawarin ka ng Panginoon. He is faithful and just. Amen po ba? Kapatid, this is your privilege sa Panginoong Yesus. Gamitin nyo ito and do not allow guilt to swallow you up alive. Huwag niyong hayaan na kainin kayo ng guilt. Huwag niyong hayaan na kayo i-torment ng inyong guilt. Merong forgiveness. Available yan. You just confess your sin before your God. And He is faithful and just to cleanse you from all unrighteousness. Figuratively speaking, sa Revelation, iyan yung huhugasan mo ang iyong balabal. By the blood of Christ. Lalabhan mo ang iyong balabal na nadumihan ng kasalanan. Only by the blood of Christ. Wala nang po pwedeng maglinis dyan sa ating kasuotan na spoiled o nadumihan except the powerful blood of the Lamb. Amen. But, on verse 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his words is not in us. It is not a good thing, mga kapatid, na magkaroon tayo ng self-denial about the reality of sin in us. Wala namang problema eh. Sabi ng Panginoon, I'm ready to forgive you. You just confess it. You just admit it. The reality of sin na nagkakasala tayo from time to time. Amen? You just confess it and refrain from doing it again. Kung magkasala ka, repent. Kung many times, repent pa ulit-ulit lang. Kasi sabi ng Bible, ang righteous, he shall rise 7 times. Kahit na ilang beses siyang bumagsak, magra-rise siya. Yan ang attitude ng Kristiyano kasi alam niya yung ginawa ng Panginoon. Ang confidence niya ay nasa Panginoon, sa finished work ni Christ, hindi sa kanyang sarili. Amen? One of the marvelous truths of the gospel, listen very carefully mga kapatid. Do not miss these words. One of the most marvelous truths of the gospel is that God justified the sinners. Kahit na gaano siya kasama, kahit na siya ay hardened criminals, pag siya ay nagpakababa sa Panginoon at nagsisi, patatawarin siya ng Panginoon. Lilinisin siya ng Panginoon. Agreeable ba kayo doon, mga kapatid? Agreeable ba kayo sa inyo? Kayo, mga kapatid? Kasi itong sinasabi ko sa inyo, this is not acceptable sa hanay ng mga unbelievers. Even sa mga Christians na hindi niya pa naintindihan yung power of the gospel. Uulitin ko. One of the most powerful truth ng ginawa ni Christ, finished work doon sa krus ng Kalbaryo, is that God justified the sinners. Regardless kung gaano man yung kalaki yung offenses niya. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? I'll give you an example. Napanood nyo na ba yung sa YouTube, itong si Jeffrey Dahmer? Ito po ay isang serial killer po ito. Siya po ay gay. Ang dami niyang pinatay. 17, I think, yung kanyang mga victims. Ngayon, grabe itong serial killer na to. Unang-una niyang napatay ay yung kababata niya na 18 years old pa lang siya, doon na siya nag-start na makapatay. Dahil nga pervert siya, sexual pervert siya, gusto niya makatalik. Pag umaayaw yung lalaki na gusto niya makatalik, pinapatay niya. Ngayon, at ang isang itong si Jeffrey Dahmer ay pag pinatay niya, chinachap-chap niya pa. At ito, pag napatay niya yung kanyang victim kasi nga nagreklamo, pumapalag sa gusto niyang mangyari. So ngayon, papatayin niya, pagpatay na siya, re-raping niya. Nakikipag-sex siya sa patay. Tapos minsan kinakain niya yung ibang parts ng body. Okay? Napanood ko kasi itong documentary na ito eh. Meron pa siyang, bumili pa siya doon sa may, kasi yung disposal ng mga body,
Ang ginawa niya sa may apartment niya, bumili siya ng mga drum-drum at mga acetone para malusaw yung mga parts ng body. Except yung mga parts na gusto niyang ginagawa niyang collection. Mga different parts ng body, nung ni-raid yung bahay niya, yung apartment niya, nakita doon yung mga iba nakarep, yung iba naka-display, different parts of the body na pinipreserve niya para maging iba yung mga buto, iba yung mga ano, ganun. Grabe tong taong ito. Napakasama talaga nito, no? At nung 1978, doon siya unang-unang nakapatay nung siya ay 18 years old. Kasi ayaw sa kanya, ayaw makiisa nung kanyang gusto niyang maging Katolik. Pinukpok niya ng barbell sa ulo. And then, nung 1991, nahuli na siya at namatay siya sa prison in 1994. Ngayon, nung siya ay nasa, siyempre, dami galit dito lalo nung na-expose yung kanyang crime, siyempre, pinag-usapan siya ng buong community, buong Amerika. So ngayon, nung siya ay nasa loob ng kulungan, hindi siya nag-hesitate na i-confess niya. Kilala niya lahat ng kanyang biktima. Alam niya ang pangalan, alam niya exactly lahat. Hindi niya ito tinago. Kinonfess niya lahat. Merong isang minister, merong isang pastor. Alam mo kasi sa may mga jail, may mga pastor na nagpupunta, nagmi-minister sa mga prisoners. Isa sa mga na-ministeran ay itong si Jeffrey Dahmer. Ngayon, nung time ng evangelism na yon, si Jeff, kinonfess niya yung kanyang kasalanan. And he is remorseful sa lahat ng kanyang mga nabiktima nung napakinggan niya yung gospel. At di kalauna nagpabaptize siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? At nung alam mo ba nung siya ay nabaptize, umani ng tuligsa yung pastor na nagbaptize sa kanya. Sabi niya, na-deceive ka ni Jeffrey Dahmer, gano'n, daming batikos, grabe, kaliwat kanan, pati sa dyaryo sa pahayagan, kinokondem yung pastor na yon na nagpaano sa kanya. Amen po ba? Ganyan ang mundo, kapatid. Pag makasalanan ka talaga. Walang forgiveness. Pero sa Panginoon, kahit na worst sinners, ay pinapatawad ng Panginoon once na siya ay magsisi. Alam nyo ba sa may Bible, merong isang masamang hari doon na nagangalang Manase? Kriminal yun Binusod doon ng Israel sa kasamaan. Grabe yung king ngayon. Pero in the end, nag-repent siya sa harapan ng Panginoon. At kita mo, basahin niyo po yung buhay ni Manase. In the end, nag-repent siya, nag-humble sa Panginoon. Nilingap siya ng Panginoon. Sa Panginoon, kapatid, iyan ang isang mahirap maintindihan kung gaano kalaki, gaano kalawak yung pag-ibig ng Panginoon. Ang hirap maintindihan, kapatid. Kaya nga ang mundo, sabi ko nga sa inyo, that is unacceptable. Unawain nyo, kapatid, tayong lahat. Lahat tayo makasalanan Lahat tayo. Walang karapat dapat isa man sa atin. Na-justify tayo ng Panginoong Hesus through faith in Christ. Hindi na binilang ng Diyos yung dami ng ating kasalanan. Nilimot ng Panginoon, binura niya lahat ng ating mga kasalanan. Ganyan ka-powerful ang gospel. Ganyan ka-powerful yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga ang sabi nga sa Romans chapter 1, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Amen? For in it the righteousness of God is being revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous shall live by faith. Once na isang taong makasalanan, regardless kung gaano man kalaking kanyang kasalanan, pag siya na unawaan niya ang gospel at nagsisi siya, tatanggapin siya ng Panginoon, patatawarin siya ng Panginoon. Kayo, kapatid, may tao na bang nakagawa sa inyo ng masama? Na grabe ang kanyang kasalanan? Na grabe ang ginawa niyang brutality sa mga kamag-anak nyo na kilala nyo, and then suddenly nakakilala siya sa Panginoon, nagsisi, humingi ng tawad sa Diyos. Anong mararamdaman nyo, kapatid? Mamumuhi ka pa rin ba? O tatanggapin mo siya bilang kapatid? Ang sukatan, mga kapatid, ay hindi yung sarili natin. Lagi nyo tatandaan, ang measurement na gamitin nyo
ay yung laki ng Diyos, yung haba ng pasensya ng Diyos sa ating lahat, including us, magiging madali magpatawad pag alam mo kung gaano kalalim din yung kinahulugan natin sa kasalanan. Ang mga Pariseo, they don't know that they are sinners. Ang alam nila, righteous sila. Kaya mahirap sa taong self-righteous ang magpatawad. Amen po ba? Pero tayo kapatid, matatanggap mo kahit na yung worst criminal. Ako, ang dami ko nakilala mga pastors na galing sa loob ng kulungan mga dating mga matay tao. Meron pa nga ako nakakwentuhan ang tagal niya sa Muntinlupa. Ang tagal niya, ang dami niyang pinatay na tao, mamatay tao siya Pero nakakilala sa Panginoon. Naging pastor pa. Isipin mo yun. Amen po ba? What if kung isa kayo sa mga naging victim nun? Matatanggap mo ba siya na naging pastor siya? Yan po yung mga pagmuni-munihin ninyo kapatid. Mahirap maunawaan ang gospel ng Panginoon. Kasi according to the gospel, pinapatawad ng Panginoon kahit na yung worst criminal. Amen? Pinapatawad ng Diyos, even the worst criminal. Pero kinokondem ng Diyos ang mga hypocrite. Yan ang isang katotohanan ng gospel. Nagkokondem ang Panginoon. Kaya nga tatandaan natin lagi mga kapatid, repentance is a gift of God. Hindi ito galing sa atin. Akala mo ba ang tao nagsisisi dahil siya may kakayanan siya magsisi? Sinabi ng Bible yan. Repentance is a gift. It is something bestowed by God to us. It is something that God has granted to us. Siya ang nagbigay sa atin ng divine enablement upang tayo makapagsisi sa ating mga kasalanan. It means that the change of mind wrought by God's regenerating power through the help of the Holy Spirit. It involves recognition of offenses, hindi mawawala yon, against God, and a belief that God alone can forgive and blot out our transgression. Nandoon dapat yung dalawang element na yan. True repentance lead to an act of confession. Kung tama ang repentance mo, it always leads to confession of sins and asking God for its forgiveness. Amen? Kaya nga, nasabi itong Romans chapter 8 Alam kong familiar kayo sa may verse na to. Kung ikaw ay pinatawad ka ng Panginoon, then who is against you? Isipin niyo pa yung kapatid. Di ba? Kung ikaw pinatawad ka ng Panginoon, who is against you? He who did not spare his own son but delivered him over for all of us, how will he not also will freely give to us all things? Who will bring a charge against God's elect? Isang very important question yan A theological question. Sino pa ang pwedeng mag-bring ng charge against sa taong pinatawad ng Panginoon? Isipin nyo. Meron pa ba? Are we greater than God na ang Diyos nagpatawad? Are we greater than God? Are we more righteous than God na i-hold yung tao sa kanyang kasalanan? Di ba ganyan tayo? Pag may taong nagkasala sa atin ang tigas ng puso natin. Hindi natin kaya magpatawad. Are you better than God? Are you more righteous than God? Think about it, kapatid. Who is the one who condemns? Sino ba dapat ang magko-condemn? Tayo ba? O si God? Isipin niyan, kapatid. Christ Jesus is He who died. Yes, rather was raised. Who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Mga kapatid, sufficient na yung na-preach ngayon upang maintindihan natin yung mystery ng habag ng Diyos sa atin. Yung greatness ng loving kindness na inextend niya sa ating lahat. Yung kanyang pagpapatawad na kahirap maunawaan. I do believe sufficient na i-preach ngayong gabi upang makilala nyo who is the God of the Bible. At ano itong gospel na dala-dala natin. Amen? I pray mga kapatid na makatulong sa inyo na malaki ang mga mensaheng ito at nawa tayo'y kahabagan ng Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, O Lord, sapagkat ikaw ay naging merciful sa aming lahat.
naging mahabagin ka, Panginoon. Lord, mahirap, hindi kayang malirip ng puso ng tao ang mystery ng iyong loving kindness. That even the worst sinners, O Lord God, ay pinapatawad mo. Kami rin, Panginoon, makasalanan din kami. At kung taong may nagkakasala sa amin, O Lord, sometimes mahirap para sa amin magpatawad kasi hindi namin nakikita yung greatness ng iyong forgiveness, ng iyong mercy sa amin na in-extend mo sa aming lahat. Father God, help us to understand kung sino ka, Panginoon. At Lord, nakamuhian namin ang kasalanan ng mga Pariseyo. At matuto kami magpakababa sa iyong harapan at all times, in repentance, in humility. For this is pleasing in your sight, O God. Thank you so much, O Lord God, sa mensahe mo sa gabing ito, at nawa ito ay manatili sa puso ng iyong mga anak. Bless them all, Father God, for your name's sake. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, pwede po bang paki-open ang inyong mga camera? Please po. Para naman po, meron po tayong, kasi nire-record din po namin ito. Okay? Sige po. Paki-open po. O po kayo may hiya. Yan. Para nakikita ko rin po, no, yung mga, yun lang po yung ating maiaambag, no? Ako po, hindi po ako nanghihingi ng pera sa inyo. Ang hinihingi ko lang po, ipakbuksan nyo lang yung camera ninyo para masilayan ko naman po ang inyong kagandahan at kagwapuhan. Yan. Yung iba kasi hindi nag-open ng camera eh. Please po, paki-open po ang inyong mga camera. Please po, para magpi-picture taking po tayo. Okay. Sige po, smile. Hindi pa talaga ayaw. Okay. Saglit lang po ha. Saglit lang po. Okay, next. Next screen. Ay, yan. Smile po. Yan. Okay. Thank you po. Maaari nyo na pong i-close ang inyong mga cameras at binibigay ko na po kay Sister Joy ang mikropono. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos sa powerful message niya para sa atin ngayong gabi. Amen. Sabi nga dito sa awit 145 verse 8, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at takila sa kagandahang loob. Amen. Glory to God. Sa bawat buhay po natin na bigyan tayo ng pagkakataon sa pamagitan ng katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Open na po ang question and answer. Kung may katanungan po kayo kay Pastor, mag-unmute po kayo kung may gusto po kayong itanong. Amen po. Tungkol sa topic po natin, bibigyan po kayo